Si Haring Oseas ng Israel. Nang ika-12 taon ng paghahari ni Ahaz sa Juda, naging hari ng Israel si Oseas na anak ni Ela. Siya'y naghari sa Samaria ng 9 na taon. Bagamat hindi tulad ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinalakay siya at sinakop ni Haring Salmaneser ng Assyria. Napasailalim sa Assyria ang kanyang kaharian at pinagbuwis taon-taon. Natuklasan ni Haring Salmaneser ng Assyria na si Haring Oseas ay hindi tapat sa kanya. Ito'y nakipagsabuatan kay Haring So ng Ehipto at hindi na nagbayad ng buwis. Kaya, ipinadakip niya si Haring Oseas at ipinabilanggo. Ang pagbagsak ng Samaria, nilusob ni Salmaneser ang Israel, at 3 taong kinubkob ng mga hukbo ang Samaria. Nang ika-9 na taon ng paghahari ni Oseas, ang Samaria ay sinakop ng hari ng Assyria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita sa Assyria at ikinalat sa Hala, ang iba ay sa Ilog Habor, sa Gozan, at sa mga lungsod ng Medes. Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila kay Yahweh na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto, mula sa pagpapahirap ng Faraon na hari ng Ehipto. Sumamba rin sila sa ibang mga Diyos at ginaya ang mga kaugalian ng mga bansang itinaboy ni Yahweh mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang pinasimulan ng mga hari ng Israel. Sila'y gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban ni Yahweh. Pumili sila ng mga sagradong burol sa bawat bayan, mula sa pinakamaliit na nayon hanggang sa pinakamalaking lungsod. Naglagay din sila ng mga haligi at mga rebulto ni Asherah sa mga burol at sa bawat lilam ng mga punong kahoy. Doon sila nagsusunog ng insenso tulad ng ginagawa ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa mga lupaing sinakop nila. Nagalit si Yahweh sa kanila dahil sa mga kasamaang ito. Naglingkod sila sa mga Diyos-Diyosan na mahigpit na ipinagbabawal ni Yahweh. Kahit na binalaan ni Yahweh ang Israel at ang Juda sa pamamagitan ng kanyang mga sugo at mga propeta nang sabihin niya, "Talikuran ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay kayo ayon sa kautusang ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng aking mga lingkod na propeta," hindi nila ito pinakinggan. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nagtiwala kay Yahweh na kanilang Diyos. Itinakwil nila ang kanyang mga utos, sinira ang kasunduang ginawa ni Yahweh sa kanilang mga ninuno, at binaliwala ang mga babala niya sa kanila. Sila'y naglingkod sa mga Diyos na walang kabuluhan kaya nawalan din sila ng kabuluhan. Tinularan nila ang mga kaugalian ng mga bansang nakapaligid sa kanila na sa simula pa'y ipinagbawal na ni Yahweh. Nilabag nilang lahat ang mga utos ni Yahweh na kanilang Diyos at gumawa ng 2 gayang metal. Iginawa rin nila ng rebulto ang Diyos ang si Asherah. Sinamba nila ang araw, buwan at mga bituin at naglingkod din kay Baal. Sinunog nila bilang handog ang kanilang mga anak na lalaki't babae. Sumangguni sila sa mga manghuhula at sa mga nakikipag-ugnay sa espiritu ng mga patay. Nalulong sila sa paggawa ng masama. Dahil dito, labis na napuot sa kanila si Yahweh, kaya itinaboy silang lahat mula sa kanyang paningin, maliban sa lipi ni Juda. Ngunit hindi rin sumunod ang Juda sa mga utos ni Yahweh na kanilang Diyos at tinularan nila ang mga kaugalian ng Israel. Itinakwil ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita at pinabayaan niya sila sa malulupit na kaaway hanggang sila'y lubusang malupig. Matapos paghiwalayin ni Yahweh ang Israel at ang Juda na kaharian ni David, ginawa ng Israel na hari si Jeroboam na anak ni Nebat. Siya ang nag-udyok sa Israel na talikuran si Yahweh at gumawa ng mga karumal-dumal na kasalanan. Tinularan ng Israel ang mga kasamaan ni Jeroboam, at hindi sila nagbago kaya itinakwil sila ni Yahweh, tulad ng babala sa kanila ng mga propeta. Ang mga Israelita ay dinalang bihag sa Assyria kung saan sila ay nanirahan mula noon. Nanirahan sa Israel ang mga taga-Assyria. Ang Samaria ay pinatirhan ng hari ng Assyria sa mga taga-Babilonya, Kota, Ava, Hamat at Sepharvaim. Nang bago pa lamang sila roon, hindi sila sumasamba kay Yahweh kaya sila'y ipinalusob niya at ipinalapas sa mga leon. May nagsabi sa hari ng Assyria, hindi alam ng mga taong tinatira mo sa mga lungsod ng Samaria kung ano ang batas ng Diyos doon. Dahil dito, sila'y ipinakakain niya sa mga leon. Kaya, ipinasundo ng hari ng Assyria ang isa sa mga paring kasama ng mga Israelitang dinalang bihag, at pinatira sa Samaria upang ituro sa mga tao ang kautusan ng Diyos ng lupaing iyon. At ibinalik na nila sa Samaria ang isa sa mga paring dinalang bihag at ito ay nanirahan sa Bethel.
Itinuro niya sa mga tao kung paano nila sasambahin si Yahweh. Ngunit ang mga taong pinatira sa Samaria ay nagpatuloy na gumawa ng kanilang mga Diyos-Diyosan at inilagay nila ang mga iyon sa mga dambana sa mga sagradong burol na ginawa ng mga Israelita. Si Succoth-Bennet ang Diyos na ginawa ng mga taga-Babilonya, si Nergal ang ginawa ng mga taga-Kota, si Asima ang sa mga taga-Hamat, si Nibkas at T.